Ezekiel, Kabanatang 47. At ibinalik niya ako sa pintuan ng bahay, at narito, ang tubig ay lumalabas sa ilalim ng pasukan sa bahay, sa dakong silanganan, sapagkat ang harapan ng bahay ay sa dakong silanganan, at ang tubig ay umaagos sa ilalim, mula sa dakong kanan ng bahay, sa timugan ng dambana. Na magkagayoy inilabas niya ako sa daan ng pintuang daang hilagaan, at pinatnubayan niya ako sa palibot ng daan sa labas, sa lalong labas ng pintuang daan, sa daan ng pintuang daan na nakaharap sa dakong silanganan. At narito, do'y lumalabas ang tubig sa dakong kanan. Nang ang lalaki ay lumabas sa dakong silanganan na may pising panukat sa kanyang kamay, siya'y sumukat ng 1,000 siko, at pinaraan niya ako sa tubig na hanggang bukong-bukong. Muling sumukat siya ng 1,000, at pinaraan niya ako sa tubig na hanggang mga tuhod. Muli siyang sumukat ng 1,000, at pinaraan niya ako sa tubig na hanggang sa mga balakang. Pagkatapos ay sumukat siya ng 1,000, ay isang ilog na hindi ko naraanan, sapagkat ang tubig ay sumasampa, tubig upang languyan, ilog na hindi mararaanan. At sinabi niya sa akin, Anak ng tao, nakita mo ba ito? Na magkagayoy dinala niya ako at pinabalik niya ako sa pampang ng ilog. Nang ako nga'y makabalik, narito sa pampang ng ilog ay may totoong maraming puno ng kahoy sa magkabilang dako. Na magkagayoy sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay lumalabas sa dakong silangan ng lupain, at bababa sa Arabia, at huhugos sa dagat. Sa dagat ay huhugos ang tubig na pinalabas, at ang tubig ay mapagagaling. At mangyayari na bawat likhang may buhay na dumadami, sa mang dako umaagos ang tubig, ay mabubuhay, at magkakaroon ng totoong napakaraming isda, sapagkat ang tubig nito ay dumarating diyan, at ang tubig ng dagat ay mapagagaling, at ang bawat may buhay ay mabubuhay saan man dumating ang ilog. At mangyayari, ng mga mangingisda ay magsisitayo sa tabi niyaon, mula sa Engedi hanggang sa Eniglaim, ay magiging dako na ladlaran ng mga lambat. Ang mga isda ng mga yaon ay magiging ayon sa pagkakaisda ng mga yaon, gaya ng isda sa malaking dagat na totoong marami. Ngunit ang kaniyang mga dakong maburak at ang mga lumbak niyaon ay hindi mapapagaling, magiging asinan nga. At sa pampang ng ilog sa tabi niyaon, sa dakong ito at sa dakong yaon, tutubo ang sari-saring punong kahoy na pinakapagkain, na ang dahon ay hindi matutuyo, ni magkukulang man ang bunga niyaon. Magbubunga ng bago buwan-buwan, sapagkat ang tubig niyaon ay lumalabas sa santuaryo, at ang bunga niyaon ay magiging pagkain, at ang dahon niyaon ay pangpagaling. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ito ang magiging hangganan na inyong pagbabahagihan ng lupain na pinakamana ayon sa 12 lipi ng Israel. Ang Jose ay magkakaroon ng 2 bahagi, at inyong mamanahin ng isa na gaya ng iba, sapagkat aking isinumpa na ibigay ito sa inyong mga magulang, at ang lupaing ito ay mahuhulog sa inyo na pinakamana. At ito ang magiging hangganan ng lupain,
sa dakong hilagaan mula sa malaking dagat, sa daang Hitiyon, hanggang sa pasukan sa siyudad, Hamas, Birota, Sibrahim, na nasa pagitan ng hangganan ng Damasco at ng hangganan ng Hamas, Haser Hatikon, na nasa tabi ng hangganan ng Hauran. At ang hangganang mula sa dagat ay magiging ang Haser Enon sa hangganan ng Damasco, at nasa hangganan ng dakong hilagaan ang hangganan ng Hamas. Ito ang dakong hilagaan. At ang dakong silanganan, ang pagitan ng Hauran at ng Damasco at ng Galaad, at ang lupain ng Israel ay siyang magiging Hordan, mula sa hilagaang hangganang hanggang sa silanganang dagat ay inyong susukatin. Ito ang dakong silanganan. At ang timugang dako na gawing timugan ay magiging mula sa Tamar hanggang sa tubig ng Meribot Kadis, sa batis ng Ehipto hanggang sa malaking dagat. Ito ang timugang dako na gawing timugan. At ang dakong kalunuran ay magiging ang malaking dagat, mula sa hangganang timugan hanggang sa tapat ng pasukan sa Hamas. Ito ang dakong kalunuran. Gayon ninyo hatiin ang lupaing ito sa inyo ayon sa mga lipi ng Israel. At mangyayari na inyong hatiin sa sapalaran na pinakamana sa inyo at sa mga taga-ibang lupa na makikipamayan sa gitna ninyo, na magkakaanak sa gitna ninyo, at sila'y magiging sa inyo'y gaya ng ipinanganak sa gitna ng mga anak ni Israel. Sila'y magkakaroon ng mana na kasama ninyo sa gitna ng mga lipi ng Israel. At mangyayari na kung saang lipi nakipamayan ang taga-ibang lupa, doon ninyo bibigyan siya ng mana, sabi ng Panginoong Diyos.